Ngayong araw ay ikikwento ko ang nagte-trending na balita na nangyari sa loob ng Victory Liner bus habang bumabiyahe. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell dahil malaking tulong po ito sa paglago ng aking channel at maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Hindi pa tapos ang investigasyon ng mga pulis sa pamamaril sa loob ng Victory Liner bus na papuntang Maynila noong November 15. Ngunit isang pangunahing teorya na ang lumilitaw na dahilan sa pagpaslang. Isang magkasintahan ang biglang binaril ng mga hindi pa nakikilalang mga salarin sa loob ng bus. Ang mga nasawi ay kinilalang sina Gloria Mendoza Quilano, 60 years old na tubong Santa Luciana, Cauayan City, Isabela, at si Arman Bautista, 55 years old, tubong Coronadal City, South Cotabato. May nabasa akong nagkakilala lamang sila sa social media, ngunit sabi ng kapatid ni Gloria ay 5 taon nang magkasintahan ng dalawa. Ayaw ko nang mag-speculate kung paano sila nagkakilala pero malinaw na sila ay magkasintahan at pareho silang may mga dating asawa at anak. Noong umaga ng November 15, ang dalawang biktima ay sumakay sa bus sa terminal ng Victory Bus Liner sa Cauayan, Isabela patungong La Paz, Tarlac. Makalipas ang 3 oras pagdating ng Bayombong, Nueva Vizcaya ay sumakay ang mga suspect. Ayon sa mga saksi, pagdating nila ng Barangay Minuli, Caranglan, Nueva Ecija, biglang tumayo ang dalawang salarin na nakaupo sa likurang bahagi ng bus at naglakad palapit sa harap na para bang bababa na sila. Ngunit walang kaabog-abog na kanilang pinagbabaril ang dalawang magkasintahan na nakaupo sa unahan ng bus. Nabigla ang lahat ng nasa loob ng bus. Halata na ang driver ay natakot din sa nasaksihan. Matapos ang pagpatay ay inutusan nila ang driver na ihinto ang bus at agad na bumaba ang dalawang lalaki na parang walang nangyari. Sila ay bumaba malapit sa isang ilog sa lugar. Agad namang idineretso ng driver ang bus sa himpilan ng pulisya sa Barangay Hoson sa bayan ng Caranglan upang i-report ang pangyayari. Ayon sa pulisya, nakatanggap ang mga biktima ng tig-3 tama ng bala sa ulo at sa leeg na agad din nilang ikinamatay. Dahil sa CCTV na nasa loob ng bus ay na-record ang mga nakakakilabot na pangyayari sa camera. At batay dito ay nakita ang mukha ng isa sa mga salarin dahil wala siyang suot na mask, hindi tulad ng isa niyang kasama na nakatakip ang kalahati ng mukha. Nag-trending ang balitang ito dahil nakita nga mismo sa CCTV ang pamamaril at kumalat ito sa iba't ibang plataporma ng social media. Isa pa dito ang nakakagimbalang haka-haka kung sino ang pumatay kina Gloria at Arman. Hindi ko na maipapakita ang aktwal na kuha ng pagpatay ngunit ilalagay ko sa description box kung saan nyo ito mapapanood at makita ang ginawa sa kawawang mga biktima. Halata namang binayaran lang ang mga ito para paslangin ang mga biktima dahil ang pangyayaring ito ay hindi naman pagnanakaw o nagkataon lamang. Lumilitaw na planado ang pagpatay sa mga biktima at pinag-aralan kung kailan at saan sila tatambangan. Nalaman din na ang binabaan ng mga suspect ay lugar na walang mga kabahayan at walang signal ng telepono. Namataan daw ang mga suspect na tumawid ng ilog at umakyat ng bundok matapos bumaba ng bus. Sa bulubunduking bahaging ito ng Maharlika Highway, pumara ang mga suspect matapos ang pamamaril. Walang signal ng telepono dito sa lugar at wala rin masyadong bahay dito sa paligid. Ayon sa mga pulis, pagkababa ng mga gunmen ay dumiretso sila sa isang ilog sa kapumanik daw ng bundok. Nantanungin ang ibang pasahero ng bus kung namukha ng mga suspect. Sabi nila ay hindi nila ito mailarawan dahil magkahiwalay na umupo ang dalawa at habang nasa biyahe ay tinatakpan ang kanilang mukha gamit ang kurtina ng bus. Well executed yung pagkagagawa nila, sinabayan nila sa sasakyan at saka bumaba sila doon sa lugar kung saan hindi sila madetect ng mga kapulisan. Lalong-lalo na doon sa sinasabi natin na parting may. Una ay inakalang away sa negosyo ang nangyari dahil ang mga biktima ay mga negosyante. Si Gloria ay may malawak na palayan sa Cauayan City na dating may palay buying station at meron din siyang mga paupahang bahay, habang si Arma naman ay mayroong mga bakery. Ngunit pinabulaanan nito ng kapatid ni Gloria na si Alberto Mendoza. Sabi niya mabait ang kanyang kapatid at walang kaaway. Wala din siyang narinig mula kay Gloria na nagkaproblema ito sa negosyo.
Isa pa ay itinigil na rin ni Gloria ang negosyo sa palay dahil hindi na ito kumikita. Ayon naman sa anak ng biktimang si Arman ay naikwento sa kanila na may mga natatanggap na ang kanilang ama na mga pagbabanta sa kanyang buhay. Samantala, tinanong ang isa pang kapatid ni Gloria na si Susana Mendoza Arucan kung bakit nag-commute at hindi nagdala ng sasakyan ang kanyang kapatid at ka-live-in nito. Sinabi daw sa kanya ng kasambahay ni Gloria na balikan lamang sa Tarlac para kunin ang naiwan na alahas na nagkakahalaga ng ₱250,000. At masama din ang pakiramdam ni Gloria noong mga oras na iyon. Huli raw nakausap ni Gloria ang kasambahay na si Annalyn Nabad bago umalis ito at ito rin ang kumuha ng tricycle upang ihatid sila sa terminal ng Victory Liner. Mabilis na lumabas ang mga balibalita na isang tao na malapit sa biktima ang nagpapatay sa kanila. Ayon naman sa Chief of Police ng Nueva Ecija na si Police Major Ray Ian Agliam, isa sa mga posibleng anggulo na tinitingnan nila ay yung hindi pagkakaunawaan ng mga pamilya ng biktima. Ngunit lahat ng anggulo ay kanila pa ring sinisiyasat. Tutol po doon sa relasyon ng biktima, ng mga biktima, yung anak. Yun po yung isang anggulo. Sa anak naman ng biktimang lalaki, meron pong death threat ang kanyang nasasabi. Pero hindi pa po natin ma-clear to kasi hindi pa po natin na-interview yung anak ng lalaki. Ayon sa salaysay ni Susana, may alitan si Gloria at anak nitong si Charlito Mendoza Atilano Jr. at may pagkakataon pa nga tinutukan ni Charlito ng baril ang kanyang ina, ngunit pinalampas lang niya ito. Idinagdag niya na nagsimula ang gusot ng mag-ina nang dumating sila galing Canada. Simula nung galing na ng Canada, parang hindi na yata sila okay yung anak niya. Hindi sila nag-uusap, di ba? Ang pamilya kailangan nandun yung bonding, di ba? Hindi ko na nakikita. Kinuha raw kasi ni Charlito ang passport ng ina at apo nito para hindi agad makauwi sa Pilipinas. Unang umuwi ang anak bandang February 2023. Ngunit pag-uwi ni Gloria ng Kawayan City, Isabela, nakita niyang sinira ang kandado ng kanyang pinto at sa pilitang binuksan ng kanyang anak ang safety deposit box niya. Kinuha daw ni Charlito ang iba't ibang titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya, sa kanyang ina at sa kanyang mga lolo't lola. Kinuha din niya ang mga alahas na nagkakahalaga ng 2 million pesos. At hindi lang daw yon, kinuha din ng anak niya at live-in partner nito na si Ramina Lagarteja ang kanyang pickup truck. Dahil dito, nagsampa ng kasong pagnanakaw at carnapping si Gloria laban kay Charlito at Ramina noong April 2023. Panandali ang nakulong ang dalawa ngunit nakapagpiyansa din ng 720,000 pesos at ang pinabayad dito ay ang kinuha nila sa naibentang 4 na ektaryang lupain na nakapangalan kay Charlito. Ang titulo na ito ay isa sa mga kinuha niya sa safety deposit box ng kanyang ina. Ngunit umabot lamang daw sa 3 hearings ang demanda ng ina laban sa anak sa mga kasong pagnanakaw at carnapping dahil noong lamang November 8 ay nagkaroon na ng kasunduan o pag-aayos ang magkabilang panig. Pero noong isang araw lang, November 17, 2023, nagkalat ang video ni Gloria na naglalabas ng sama ng loob sa kanyang kaisa-isang anak. Ginawa daw niya ito noon pang March 2023 na magkaalitan ang mag-ina. Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Tinatanggalan ko siya ng karapatan dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya, pero ano ang iginanti niya? Mariing itinanggi ng anak ang mga paratang sa kanya. Hindi naman siya nagkomento tungkol sa video ng kanyang ina noong Marso. Aminado din siya na may hindi sila pagkakaunawaan mag-ina, ngunit normal na tampuhan lang daw yun sa pamilya at hindi ito aabot sa pagpatay sa kanyang ina. Sila man ba mag-isip, mag-isa kong anak, nanay ko yan. Tutos ko ba'y patumbay? Ang sisi nila sa akin lahat. Porket nagkakaso kami ng nanay ko, ako nakagandang ina pag may nangyari na. Nagsalita din ang dating asawa ni Gloria tungkol sa alitan ng mag-ina. Meron po ba silang misunderstanding? Wala man kuwan man lang yun na
kunting man ang na-kwan sila, wala man sila na understanding yun na ano wala na sa guro. Hindi po sila magkaaway. Wala. Nagsalita rin ang abogado ng anak patungkol sa nangyayaring trial by publicity. It's very hurtful to the family that the whole Philippines knew about it prior to them knowing it. No po, at saka na-expose po yung mukha, yung pangalan, at saka yung karumal-dumal na krimen. Patuloy pa ang masusing investigasyon ng pulisya sa krimen na ikinaalarma ng publiko dahil nalagay sa alinlangan ang kaligtasan ng mga mananakay sa mga pampublikong sasakyan tulad ng bus. Itong kaso na ito is sabi nga kanina namang very alarming on our part. Kung matatandaan nyo doon sa Mindanao nung nagsunod-sunod yung insidente doon ay naglagay tayo ng bus marshal at titingnan din natin meron tayong mga trained dogs na mga pwede nating magamit doon sa mga terminal. Hinimok din nila ang sino mang may impormasyon kaugnay sa insidenteng ito na lumapit at tumulong sa investigasyon upang manaig ang hustisya sa krimen na ito. Nakakalungkot makarinig ng ganitong mga kaso na may posibilidad na ang anak ang may gawa. Hindi ko lubos maisip kung papaano ito magagawa ng isang tao sa kanyang ina na nagluwal, nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Huwag mag-atubiling isulat ang inyong saloobin sa comment section. Sana ay may nakuha kayong mahalagang aral sa ating kwento ngayon. Huwag din tayong agad na manghusga ng tao lalo't pat hindi naman natin ito lubos na kilala. Taos puso po akong nakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ni na Gloria at Arman. Sana ay makuha nyo ang agarang hustisya na hinahangad ng marami. Isa na namang totoong kwento ang inyong natunghayan. At sa mga nakikinig, shoutout po Miss Eva Shinzaki from Japan, Miss Danica from Cyprus, Miss Lady Isa from Paris, France, Miss Carmelita Hordista from Sydney, Australia, Miss Violeta Badao, Miss Jenny Vilparo from Muscat, Oman, Miss Sanem Marmoles from Kuwait, Miss Mabel Berry, Miss Rosita Dionido, Miss Janeline Buloron, and Miss Maria Flake from Murphy, Quezon City. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Ating ipagdasal na sana ay malutas na ang nangyari kina Gloria at Arman para makamit ang hustisya na nararapat sa kanila. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.